now, let's move to water sign, which is kay Scorpio po muna tayo. So, Scorpio, this is your reading for April 20 to 30th. Only takes what resonate with you and leave what doesn't. This reading is a moon personal reading po. Okay? So, kunin lang kung ano yung para sa inyo. At kapag naka-resonate po, ang pinaka-paborito ko yung isi-share nyo sa akin sa comment section kung nakapag-resonate po ba o hindi. So, this is only a moon personal reading sa ating Scorpio. Okay, tignan natin yung energy at maaaring mong maramdaman from the moon for April 20 to 30th. For Scorpio. Scorpio, please, moon. Thank you. Scorpio. For Scorpio. Pasensya na kayo, no? Medyo maingay yung labas. Binuksan ko sa yung bintana, mainit. Maganda yung hangin sa labas. So, this reading is for Scorpio. Ano siya po? Wow! Prosperity lies ahead. Taurus card. Balance, spirituality, and practicality. Wow! Ang ganda ng card na lumabas sa'yo, no? So, nakikita ko rito matindi ang energy at bigat ng iyong energy dahil puro new moon and full moon ang lumabas. Actually. So, nakikita ko dito, Scorpio, dahil magkakaroon tayo ng full moon in your house mismo, full moon in Scorpio, malakas at matindi yung energy na maibibigay nito sa'yo. So, ito yung parang magre-reflect sa'yo, no? So, kung maaari, siguro, huwag ka masyadong magdesisyon ka agad-agad, no? Or magdesisyon ng madalian. Kung meron ka mga biglaang magawa, no? And also, full moon in Scorpio, ibig sabihin yan, you are the, moon is your ruling planet. No? So, malakas talaga ang epekto nito sa'yo, lalo na kapag merong full moon. No? Kasi malakas ang energy na ibibigay sa atin ng full moon. So, yes. But let's do deep pa dito, no? So, for Scorpio, for the month of April 20 to 30th, for Scorpio, prosperity lies ahead. Okay. You have the Four of Pentacles, the Nine of Pentacles, the Six of Pentacles, and the Four of Wands. Napakaganda. Wow, kita mo puro Pentacles, tapos sa huli, no, binigyan ka ng Four of Wands. Wow, no, nakikita ko dito, Scorpio, is malalim yung emosyon mo, no. Sinusubukan mong i-balance yung mga bagay-bagay, no, especially sa iyong financing, no, pero nakikita ko dito kay Six of Pentacles is if you receive something, you have to give it back. Kahit ano pa yan, no? Dahil yun yung kulang. Yun yung kulang kung financial to, no? Pero malalim ang emotion mo habang sigurong naghahanda ka sa yung energy mo naghahanda para sa iyong full moon sa sarili mong house. Wow, no? Merong closure din ako makikita dito, no? May closure ako makikita or bitawan yun siguro yung mga bagay na hindi na kailangan at hindi na nakakatulong sa iyo, no, sa paglago mo. Yun yung nakikita ko dito because kailangan mo talaga ng balance. Alam mo kung bakit ko nasabing na kailangan mo ng balance? Kasi you have Four of Pentacles and you have the Six of Pentacles. Makikisi Four of Pentacles is parang masyado siyang secure sa kanyang kung ano meron siya, no? Kung love ba to, no, masyado kang secure, parang ikaw lang yung take ng take pero hindi ka nag-give back, no? And yun nga, kailangan mo ng balance dahil kay Six of Pentacles. So, kung ano yung mga natanggap mo noon, kung ano yung anything man yan, saan mo man yan ilagay, no? Dahil isa lang ang nakita ko sa yung fire card, which is the Four of Wands, is lahat earth, no? Pag sinabi natin earth card is, paramihan is mas kailangan mong ibalik sa kung kailangan mong ibalik sa charity, sa community, kailangan mo maging generous, no? Kailangan mo nang magbigay ng material help sa iba. Because you are, nakikita ko dito, no?
yun siguro, kailangan sigurong gawin mong balance para sa iyong no prosperity, no, kasi prosperity lies ahead of you, no. So meron ka nga ritong balance, spiritual and practicality, no. So meron ka ritong full moon as well. So bago dumating yung full moon na yon, kailangan no iwanan mo na yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo, and kailangan mo ring mag-give, mag-share, give. Once you receive, you have to give with gratitude. Yun na nakikita ko dito, Scorpio, no? Yan ang message sa'yo. Yes, yan ang message sa'yo ni Moon, no? Once na i-balance mo, magkakaroon ka ng financial growth, financial independency, financial success, and financial gain. So, kung meron ka man naging mga problema noon na hindi mo pa naaayos, it's better to ayos na daw because of kay judgment. Now, judgment is about change. Something you have to change. Dahil gusto ni judgment na dito si Angel Gabriel to. No. Something you need to change. No. Para magtuloy-tuloy yung abundance mo. Scorpio. Yes. Actually, maganda naman. Kailangan lang talaga ng i-balance yung mga situation, no? So, yan ang message sa'yo ni Moon. Yan ang energy na maibibigay sa'yo ni Moon, no? So, asahan may closure within the end of this month, April, no? And huwag magpadalos-dalos sa mga decision din. Alright, so that's your reading, and let's move to the next sign. Okay, now let's move to Cancer. Okay, so Cancer, this is your reading for the April 20 to 30th. Only takes what resonate with you and leave what doesn't. This is Moon personal reading. Only takes what resonate at iwanan po ang hindi naman. Okay, titignan natin kung anong energy ang maibibigay sa'yo ni Moon from April 20 to 30th. Cancer. For Cancer, please. For Cancer, please. For Cancer, please. For Cancer, please. Okay, nothing will come of this situation. And it's time to take action. Okay, nakikita ko dito, no, sa card mo na ito, you have the Void of course, Moon. So, nakikita ko rito, mukhang mapapagod ka. Mayroong, yung katawan mo mapapagod, yung mental mo mapapagod, no, during the, let me say, around weekend, no. So, I think ingat ka lang sa mga masyado magpadala sa iyong damdamin dahil meron ka ritong Aries card, no? New Moon in Aries, no? Pagod to kasi fire to masyadong fiery, no? Masyado kang maraming ginagawa, maraming iniisip, maraming tumatakbo sa iyong utak, no? Yun yung nakikita ko dito. So, makakaramdam ka na pagkapagod. So, iwasan lang talaga yung magpadala sa iyong nararamdaman or sa iyong damdamin. Let me see. Mag-deep pa tayo. For Cancer. Okay. Tama tayo. So, you have the 9 of Wands. Pagod. 10 of Wands. Masyadong maraming dala-dala. No? 7 of Pentacles. Masyadong maraming iniisip. Bahala ka na kung saan mo ilalagay ito. Financial love. No? You have the Queen of Cups. No? Emotional. No? Kailangan mo ng emotional maturity, nurturing, and empathy. And you have the Devil. Right. Tama tayo doon sa sinabi natin kanina, sa tingin natin na message sa'yo ni Moon, no, nakikita ko dito is mas gugustuhin mo mapag-isa. Dahil sa dami nitong dala-dala at iniisip mo sa utak mo, no. So parang mapapagod ka nga. Parang ang tingin ko dito sa mga cards na to is mapapagod ka, no. Masyado kang maraming iniisip, no.
Masyado kang madaming iniisip, masyado kang mga, kumbaga, may mga obsessions na bagay ka na inilalagay sa iyong utak, no? So, dahil kay Queen of Cups, siguro mas magandang gamitin mo tong mga panahon na ito para let me say, spiritual detox. Yes. Yun yung aking nakikita dito. So, mas gusto mo mapag-isa, no? During itong bago magkatapusan ng April. Yes. You need a spiritual awakening, no? Emotional awakening, let me say that, because of the Ace of Cups, no? And then you have the Five of Swords. So, yes, para nakikipagtalo ka sa iyong, alam mo yon, yung stress mo sa mga iniisip mo, no? So, yes, so kailangan mo lang siguro ding i-relax, maging flexible sa mga ideas mo, sa mga naiisip mo, i-balance mo yung mga resources mo, no? Kasi nakikita ko pagod eh. Pagod yung energy, no? No? So, gamitin mo yung moon natin, no? Dahil also, moon is your ruling planet, then Cancer, no? So, maganda din siguro na gamitin mo ito para magkaroon ng emotional awakening or let me say na spiritual detox, no? Yun yung nakikita kong energy dito, Cancer. And yes, yeah. So, that's your moon energy reading. And let's move to the next sign. Okay, now let's move to Pisces. So, Pisces, this reading is for your April 20th to 30th. Okay, so this is the moon personal reading. Only take what resonates with you and leave what doesn't. So, kukuha tayo ng energy mo na maaari mong maramdaman during this period of our reading. For Pisces. For Pisces, please. For Pisces. Moon message for Pisces. Surrender to divine. Prosperity lies ahead. So, nakikita ko dito sa dalawang card mo, no? New moon and full moon ulit together, no? So, nakikita ko rito, meron kang mga small tasks sa iyong trabaho or sa iyong bahay na kailangan mong harapin or tapusin. Siguro. Harapin or tapusin. Yes. But let's go deep. No. Yes, house. Yes, tama. Meron kang kailangan tapusin sa iyong trabaho or sa bahay, no? Because you have the Eight of Cups. Kita mo yan, no? Kailangan mo siya tapusin within this month para pagpasok ng iyong May is maganda ang iyong buwan, no? Ng May. So, yung mga maliliit na alimbawa kung sa bahay yan, pwede mong para magfo-focus ka na ayusin or tapusin yung paglilinis ng bahay, paglalaba, or kung sa trabaho naman yan, kung meron kang deadline na or meron kang project, kailangan mong tapusin siya within this month para sa pagpasok ng iyong May is maganda ang iyong magiging buwan, no?
Yes, difficulties, no? Surrender to divine. Ano to for Pisces? Surrender to divine for Pisces. Yes. Curiosity, marami kang curiosity and very chatty ka, communicative ka din, no? No, siguro nagiging busy ka sa mga social circle mo, no? Or social, ano mo. Yes. Dahil kay Page of Swords. So, parang magiging sentro mo for this reading, no? 20 hanggang katapusan, magiging sentro mo yung iyong attention sa iyong pamilya o bahay. No? Kasi nakikita ko dito parang merong mga bagong pagbabago. May mga pagbabago na magaganap sa iyong bahay. So, kailangan yung mga simpleng pag-aayos siguro ng gamit. Yun yung nakikita ko dito. No, yun yung nakikita ko dito, Pisces. So, yun yung parang magaganap. Kapag naka-resonate sa inyo ito, please balikan nyo tong video na ito para i-comment nyo dyan sa comment section natin. Ganito nga ba yung ganap. But, ang sinasabi ni Moon dito, tapusin mo kung ano yung mga tasking mo within this month hanggang katapusan para hindi ka stress sa iyong May. No? Very basic lang naman yung iyong message dito, Pisces. From the Moon energy. No? Hanggang sa mga usapan siguro family. So, labas siya ng labas. No? Kahit sinashuffle ko na siya talaga. Your commitment is being tested. Yes. I feel like na kailangan mong ayusin kung ano yung dapat mong ayusin sa loob ng bahay mo or sa trabaho mo. Well, tignan natin yan sa next month reading natin kung ano ba yun. Okay? So, thank you and let's move to the next sign.